Good day mga ka-sports natin dyan. Bakbakan nga mamaya para sa Battle for Bronze kontra nga sa Alas Pilipinas and Indonesian team. Alam natin na isa sa mga mahigpit rin natin na katunggali ang Indonesia. Ngunit babalikan muna natin ang naging laban nga ng nasabi nating Team Philippines sa Team Vietnam. Kahit wala nga si Tuyen, no problem. Nariyan naman si T4 kung saan bakit ganito ang nangyari na naman pagdating sa Alas Pilipinas. T4 hindi nga nagpaawat at ang Team Philippines naman ay mabilisan ngang napatiklop sa loob lamang ng 3 set. Hindi talaga nito inaasahan ng mga fans ng Alas dahil malakas naman ang Alas Pilipinas. Hindi talaga dito pwede ang puro na lang angas at puro na lang forma. Kinakailangan talaga dito na magdoble effort nga ang Team Philippines, pero hindi nga ito nangyari. Kahit anong ang gawin nila, talagang narito itong si T4 na ayaw magpaawat nga pagdating sa kanilang naging game. Ngunit pag-uusapan natin na kahit sabihin nga natin, inuulit ko, salang-sala na ang Alas Pilipinas at kinuha nga ang mga magagaling na players ni Coach De Brito at pinagsama-sama sa iba't ibang team, kasama nga dyan sa collegiate at sa pro, pero hindi talaga ito uubra. Matapos nga patiklopin tayo sa loob ng 3 set ng Thailand, nangyari naman ito pagdating nga sa Team Vietnam at kitang-kita nga natin na sobrang hina ng Alas Pilipinas. Halos karamihan nga dito ng mga players ay nagkulang. Iilan lang ang umangat. Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Alas Pilipinas, pagkatapos ngang magpakita silang gila sa kanilang naging laban kontra sa Team Singapore, kung saan naman pinatiklop nila ito ng mabilisan at hindi nga nila pinaporma. Ngunit nawala agad sa kanila ang momentum pagkatapos kasing makatapat nila ang isa rin sa mga malakas na team, ang Team Vietnam, na aasahan sana ng mga fans ng Alas na papalag sila dahil wala nga si Tuyen, pero hindi nga ito nangyari. T4 talaga ang kumana ng maraming scores at ang mga baguhan nga pagdating sa Vietnamese player ay talagang nag-level up. Hindi kagaya nga sa Alas Pilipinas na medyo iilan lang talaga ang mga players dito na umangat. Karamihan nga dito ay natameme nga sa kanilang naging game. Sino-sino ba ang mga nagkulang pagdating sa Alas Pilipinas? Well, unahin na nga natin dito ang isa nating paborito rin na player, walang iba kundi si Madi Madayag. Si Madi ay bangko nga at minsan lang siya ipasok, kung kaya hindi na rin tayo magtataka na nagkaroon nga siya ng isang puntos. Pero kitang-kita natin na kahit sabihin natin na pinapasok naman siya ni Coach De Brito, pero hindi talaga masyado maka-score nga itong si Madi Madayag. Medyo nawala talaga ngayon ang angas at tapang nga ni Madi at hindi nga makalusot-lusot talaga ang kanyang mga spike. Kitang-kita naman natin na talagang medyo nahihirapan nga talaga si Madi Madayag magkaroon ng puntos. Speaking sa nahihirapan, narito pa nga ang isa sa mga matangkad na players ng Alas Pilipinas na si Del Palumata. Pagkatapos nga noon naging laban nila sa Team Thailand na nakadalawang puntos siya, sa Team Vietnam nang nakatapat nga nila ay nakadalawang puntos na naman itong si Del Palumata. Grabe talaga itong si Del Palumata. Mukha talagang kinakailangan niya pa na magdoble effort kung gusto niya talaga magkaroon ng maraming puntos. Well, may napatunayan naman siya dahil best middle blocker siya, pero hindi talaga siya uubra pa sa Vietnam. Shaina Nitura, ang ating super rookie, ay nagkaroon naman ng 4 na puntos. Well, si Shaina Nitura ay magaling talaga yan. Siguro kinakailangan niya pa na tumagal-tagal pa pagdating sa Alas Pilipinas. Ang programa kasi ng Alas Pilipinas ay hindi talaga natin masasabi na programa to, dahil basta na lang sila pupulot ng mga players at magti-training lang sila ng 1 linggo, 2 linggo, tapos isasabak na agad sa international. Well, wala tayong magagawa dahil ganito nga kasi ang sistema pagdating nga sa Alas Pilipinas or sa Philippines. Siguro maliit ang ating budget kasi wala silang pinapanatili na mga players na pansabak sa international. Well, pagdating naman nga sa ating Provido ay talagang naka-6 na puntos nga itong si Amy. Kitang-kita natin na talagang inilaban niya rin at nakipagpukbukan nga siya. Malaking bagay na rin na nagkaroon tayo ng 6 points kaysa namang kila Del Palumata na nagkaroon lamang ng 2 puntos na mga veterana pa.
Eya Laure, maganda rin ang kanyang inilaro kahit papaano ay nakapagpahinga nga siya ng ilang game sapagkat hindi nga siya ipinasok ng mga unang laban. Kitang-kita naman natin at pagsabayan naman itong si Eya Laure sa Team Vietnam. Ngunit hindi talaga natin kinaya ang power ng Vietnam kahit wala nga si Tuyen. Malakas talaga ang Vietnam dahil matagal na nga silang magkakasama. Hindi kagaya ng Alas Pilipinas, pumupulot lang tayo ng mga players at pinagsasama-sama at ilalaban sa international competition. At pagdating naman kay Angel Canino, maganda naman ang kanyang pinamalas na laro. Nagkaroon naman siya ng 9 na puntos. Simula ng unang game hanggang sa kasalukuyan ay hindi nga nagbago ang kanyang galawan sa loob ng court. Magaling talaga itong si Canino. Kitang-kita naman natin na madalas nga ay nagkakaroon pa siya ng double digits. Ngayon ay hindi nga siya double digits pero good job pa rin dahil ang 9 points ay malaking puntos na yan at nakatulong talaga yan ng gusto. Sayang lang dahil wala ngang sumabay na ibang mga kakampi niya. Maliban nga sa isang star player rin na nakatulong kagaya nga ni Alyssa Solomon. Silang dalawa lang nga ni Angel Canino ang talagang pumupuntos lagi ng malaki. Si Alyssa at si Canino ay naging consistent hanggang sa kasalukuyan. Alyssa Solomon lang talaga ang isa sa pinaka-top scorer nga nila. Well, sa katunayan, bata pa itong si Alyssa Solomon at kapag graduate na ang mga nasa UAAP, yung mga maliliksi at mabibilis kumilos at nagsama-sama na nga sila pagdating sa international competition, sure tayo na baka sakasakali ay magkaroon na nga tayo ng silver medal sa SEA Games at matalo nga natin ang Team Vietnam. Lalo't patanda na nga rin itong si T4. Pero sa kasalukuyan ay hindi pa talaga natin kaya ang Thailand at Vietnam. Suportahan natin mamaya ang Alas Pilipinas sa kanilang laban kontra nga sa Indonesian team. Battle for bronze nga at sure dyan na magkakaroon na tayo ng bronze medal. Huwag sana naalatin ang Alas Pilipinas at sana maganda nga ang kanilang ilaro mamaya. Lalo't ito na nga ang kauna-unahan na muling makakakuha tayo ng bronze medal. Malaki ang pag-asa natin dahil palagi na natin natatalo ang Team Indonesia. Sana talaga ay makalusot ang Alas Pilipinas. Kaya supportahan natin yan mamaya alas 4 ng hapon.